Magandang araw sa iyo at salamat sa pagsama sa amin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang collection ng mga teksto, mga sipi mula sa Biblia, mga paliwanag na sumusubok sagutin yung, alam mo yun, mga pinakamabigat na tanong sa pananampalataya. Tatalakayin natin yung kaligtasan, kung sino ba talaga si Jesus. Ang misyon natin ay himayin itong lahat, hindi para magsermon, kundi para hanapin yung pinaka-esensya ng mga ideya. Sige, umpisahan na natin. Merong isang ideya dito mula sa Ebanghelyo ni Juan na agad kumapit sa akin. Sinasabi doon na si Jesus yung tunay na ilaw na dumating sa mundo. Pero ang nakakagulat, 'di ba hindi siya nakilala o tinanggap ng sarili niyang bayan? Pero heto yung twist. Sa sino mang tumanggap sa kanya, binigyan sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan yung mahalagang intindihin. Gaano kalaki yung sinasabi ng linyang yan. Hindi lang to simpleng pagdating ng isang tao. Ang ipinapahiwatig dito ay isang pangyayaring kosmiko. Isipin mo, yung mismong lumikha ng mundo, pumasok siya sa kanyang nilikha. Pero parang dayuhan siya, hindi siya namukaan. Kaya dito nagiging susi yung konsepto ng pagtanggap. Yan daw yung nagaangat sa isang tao, mula sa pagiging nilalang lang tungo sa pagiging anak. Okay, pero dito pumapasok yung tanong na siguradong nasa isip mo rin. Ano ba talaga yung ibig sabihin ng pagtanggap o paniniwala? Kasi parang ang dali lang sabihin, di ba? Pero ang diin sa mga materyales mo, mas malalim to. Ang pagtanggap daw kay Jesus ay isang aktibong desisyon na talikuran ng kasalanan at medyo matindi yung pagkakasabi. Dahil ayon sa teksto, susunugin daw ng Panginoong Jesus ang sino mang hindi tatalikod. Tama. Dito nililinaw na ang pananampalataya ayon sa source ay hindi lang isang ideya sa isip mo. Kailangan itong makita sa gawa. May halimbawa pa nga, paano mo masasabing nagsisisi ka kung patuloy kang nanlalamang ng kapwa? Ang pananampalataya na puro salita lang, na walang pagbabago sa ugali, walang bisa. At yung parusa sa peking pananampalataya ay yung tinatawag na lawan ng apoy. Ginagamit pa nga yung terminong Koreano na bulmot. At mahalaga yan sa konteksto, kasi hindi lang to basta parusa, no? May diin yan sa ideya ng ganap na paghihiwalay sa Diyos. Dito nagiging mas interesante ang lahat. Kasi may binabanggit ditong konsepto ng paghuhukom sa dakilang puting trono, yung Baek Bojwade Shimpan. Sa araw daw na yon, ilalantad ang buong buhay ng bawat isa. Oo, at ang lohika sa likod niyan, ayon sa teksto, ay katarungan. Kung ang isang tao ay nagsabing nagsisisi siya pero yung buong buhay niya pala tuloy pa rin sa masama, paano siya ituturing na iba dun sa hindi kailanman nagsisi? Magiging hindi yun patas. Kaya ang punto, hindi to tungkol sa isang pagkakamali lang, kundi sa direksyon at katotohanan ng buhay ng isang tao. Ang pananampalataya dapat manatiling matatag hanggang wakas. So, kung ang pananampalataya ay kailangan talagang may gawa at may paghuhukom, mas nagiging mahalaga yung tanong na, sino ba itong si Jesus na may otoridad na gumawa nito? At dito na pumapasok yung paliwanag ng source tungkol sa kanya bilang Mesiyas o Kristo, na ang ibig sabihin ay ang piniharan ng langis, na sa lumang tipan tumutukoy sa tatlong papel: propeta, hari, at pari. At mahalagang himayin yang tatlong yan kasi magkakakonekta sila. Una, bilang propeta, ang trabaho niya ay ipahayag ang katotohanan, kung ano ang tama at mali sa mata ng Diyos. Pangalawa, bilang hari, meron siyang otoridad na humatol batay sa katotohanan yon. At pangatlo, bilang pari, siya yung nagiging tulay. Siya yung nagbabayad para sa kasalanan ng mga bumabalik sa katotohanan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. So hindi mo pwedeng piliin lang yung parte na gusto mo. Hindi pwedeng sabihin na, gusto ko yung pari na nagbangpatawad pero ayaw mo dun sa hari na humahatol. Eksakto. Para sa may akda, isang kabuuan yan. Ang tunay na pananampalataya ay pagkilala sa lahat ng aspeto niya. At dito, nagiging challenging kasi sinasabi mismo sa source na ipinahayag daw ni Jesus na susunugin niya sa lawa ng apoy ang lahat ng kriminal na nanlalamang. Malinaw yung mensahe, no? Ang pagtanggap sa Mesiyas ay pagtanggap sa kabuuan kung sino siya. Yan mismo. Kung naniniwala kang siya ang propeta, di pakinggan mo siya. Kung kinikilala mo siyang pare, dapat kang magsisi. At kung naiintindihan mong siya ang hari,
dapat kang mamuhay ng ayon sa kaharian niya. Okay, so napag-usapan na natin ang pananampalataya at paano ito isinasabuhay. Ngayon, dadako tayo sa marahil pinakamalalim na tanong. Sino ba talaga si Jesus sa kanyang kalikasan? Dito ipinakilala yung konsepto na siya ang ikalawang persona ng Diyos. Sinasabi sa Kolosas na binanggit sa source na lahat ng bagay sa langit at lupa, nakikita at hindi, ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. At dito na tayo papasok sa isang ideyang medyo malalim talaga. Subukan natin gumamit ng analohiya. Sabi sa source, para daw itong isang game developer na lumikha ng isang virtual world. Yung buong laro, yung code, yung mga character, lahat umiiral yan sa loob ng gawa ng developer. Sa isang banda, ganyan daw ang relasyon ng ikalawang persona sa espasyo-panahon o si Gonggang-an. Ang buong universe natin, nilikha niya para sa kanya at nasa loob niya. At ang mas kamanga-manga para maranasan ang sarili niyang gawa, itong developer ay pumasok sa sarili niyang laro bilang isang character. Yan daw ang kahulugan ng paghuhubad niya ng kanyang pagkadiyos. Sandali, teka. Kailangan kong iproseso yan. So parang sinasabi ng source na ang buong universe natin ay parang isang simulation na nasa loob ng anak ng Diyos? Grabe. Okay, so kung ganun, anong epekto niyan sa atin na parang mga characters sa loob ng laro? Diyan nagiging napaka-personal ng teolohiya. Ang paliwanag sa source ay ito. Ang sentro ng pagmamahal ng Diyos Ama o ng unang persona ay yung Diyos Anak, yung developer, hindi yung laro mismo. Nagkakaroon lang tayo ng halaga dahil tayo ay nasa loob ng minamahal niyang anak. Ang implikasyon nito, para maligtas, kailangan nating igalang at sundin ang pamumuno ng anak. Ang pagsuway sa kanya ay parang isang game character na sinisira yung code ng laro. Inilalabas mo ang sarili mo sa disenyo kung bakit ka nilikha. Mula sa napaka-cosmic na ideyang yan, ibalik natin sa mas personal. Kasi kung siya ang sentro ng lahat, paano ba niya ipinakilala ang sarili niya nung nandito siya sa lupa? Dito binibigyang diin sa source mo yung mga sikat na pahayag ni Jesus na ako ang... Oo, at bawat isa ron ay isang piraso ng puzzle. Ako ang ilaw ng sanlibutan, ako ang pintuan, ako ang mabuting pastol, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Bawat isa niyan ay metaporang madaling maintindihan noon. Kunin natin yung isa. Halimbawa, yung ako ang tinapay ng buhay. Bakit tinapay? Sa kultura nila noon, ang tinapay ay hindi lang pagkain. Ito yung pinaka-esensyal para mabuhay, simbolo ng biyaya. So nang sabihin niyang, ako ang tinapay ng buhay, ang epekto nun parang sinasabi niyang, ako ang kailangan ninyo araw-araw para mabuhay ng tunay. Napaka-radical na pahayag, di ba? Dinadala pa yan ng source sa mas malalim na simbolismo. Nang sabihin ni Jesus na kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo, ipinapaliwanag dito na ang laman niya ay sumisimbolo sa kanyang mga salita. Ang dugo naman ay sumisimbolo sa banal na espiritu. Kaya yung pagkain at pag-inom, hindi literal. Ang ibig sabihin daw ay yung lubusang pagtanggap sa kanyang mga salita at pagtanggap sa kapangyarihan ng espiritu para maisabuhay yung mga salitang yon. So yan pala yung paraan para matupad ang bagong tipan. Kung babalikan natin yung buong Biblia, parang isang malaking manual para maintindihan itong tinapay ng buhay, hindi lang koleksyon ng kwento. Yan mismo ang punto. Ang layunin daw ng pagkakasulat ng Biblia ay isa lang, para makilala at masundan si Jesus. Mula Genesis hanggang Revelation, lahat daw ay nakaturo sa Kanya. Kaya ang pagbabasa nito, ayon sa source, ay hindi lang para sa kaalaman, kundi para sa isang personal na pagkakilala sa Kanya. Ang sinumang sumusunod sa Kanya, na siyang buhay, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Direkta ang koneksyon. Okay, kung may isang bagay na talagang tumatak sa akin mula sa paghimay natin, ito yon. Hindi pwedeng paghiwalayin ang pag-ibig at ang paghatol.
At pangalawa, ang buong realidad natin ay umiikot pala sa isang relasyon sa pagitan ng ama at ng anak. At yung kaligtasan natin ay nakadepende sa ating lugar sa loob ng relasyong yun. At may isang panghuling ideya mula sa source na sa tingin ko, pinakabuod ng lahat. Bakit nangyari to? Bakit yung game developer ay pumasok sa laro? Ang sagot daw ay napakaganda. Ang Diyos ay naging isang nilalang, si Jesus, para ang mga nilalang ay magkaroon ng pagkakataong maging kawangis niya. Ang buong punto ng kaligtasan ay pagbabago. Sinasabi na sa huli, ang mananatili lang ay yung mga natututong mamahal sa kapwa, yung mga naging salamin ng pag-ibig ng Diyos. Napakagandang punto para tapusin ang usapan natin. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin sa iyo ang isang pangwakas na kaisipan para pag-isipan. Ayon sa source, ipinapakita ng Diyos ang kanyang wangis sa mga nilalang sa pamamagitan ng krus. Kung ang krus na simbolo ng sakripisyo, pagpapakumbaba at pag-ibig para sa iba, ang siyang salamin ng tunay na wangis ng Diyos, ano kayang ipinapakita nito tungkol sa kung sino tayo dapat maging?